Magandang araw. Ang babae ang ilaw ng tahanan, ang ina ng sambahayan. Kaya naman sinasabing, hindi masusukat ang pagmamahal ng babae sa kanyang pamilya, higit sa kanyang mga anak. Ito ang pinatunayan ng pangunahing tauhan sa kwento, si Carmela. Kambal ang mga anak ni Carmela, sina Happy at Joy. Ito ang ipinangalan nila ng kanyang asawa sa kanilang kambal. Ngunit nagkahiwalay sina Carmela at ang asawa dahil sa isang masakit na pangyayari. Kaya naman naging napakahirap sa babae ang pagtataguyod sa kanilang kambal. Ganun pa man, ay sinikap niyang mabuhay sila sa marangal na paraan. Paglalaba, pagpaplansya at pagtitinda ng mga kakanin ang ibinuhay niya sa kanyang kambal. Dahil maganda pa rin kahit may mga anak na, ay may mga manliligaw pa rin si Carmela. Ngunit lahat yon ay hindi niya pansin. Buhos ang kanyang panahon sa kanyang trabaho at mga anak, hanggang sa magsipag-aral na ang kanyang kambal. Mababait at masisipag namang mag-aral sina Happy at Joy. Tumutulong din sila sa kanilang ina sa mga gawaing bahay. Nakalis na si Inay para maglabada, Happy. Halika na. Maglinis na tayo ng bahay. Yaya ni Joy sa kakambal. Sige, Joy. Para mamaya, wala nang gagawin si Inay. Sagot naman ni Happy na nakangiti. At nagsimula na nga silang maglinis ng bahay. Winalisan nila at nilampaso ang bahay nila. Magkasama din nilang iniligpit ang mga damit nilang nilabuhan ni Carmela. Nagsaing na rin sila. Noon naman ay 10 taon na sina Happy at Joy. Kaya naman talagang nakakatulong na sila kay Carmela. Ang babait at ang sisipag naman ng mga anak ko. Masayang sabi ni Carmela matapos makita ang mga ginawa ni na Happy at Joy. Naawa po kasi kami sa inyo, Nay. Pagod na po kayo sa pagtatrabaho. Sabi ni Joy habang marahang niyakap ang ina. At gusto po namin, wala na po kayong gagawin pagdating nyo. Yung magpapahinga na lang po kayo. Tugtog naman ng nakangiting si Happy na yumakap na rin kay Carmela. Hindi baling mapagod ako mga anak. Basta para sa inyo. Kayo ang inspirasyon ko. Mahal na mahal ko kayo. Ang nakangiting sagot ni Carmela kahit pagod. Masaya ang kambal kahit mahirap lamang ang buhay nila. Masaya din naman si Carmela. Ngunit may lungkot sa kanyang puso. Dahil nga sa masakit na paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Ngunit isang suliranin ang dumating sa kanila. Isang umaga ay may dumating na matanda sa kanilang tahanan. Pasensya ka na, Carmela. Pero, kailangan nyo nang iwan itong bahay ko. Ho? Bakit naman po, Aling Loleng? Ang nabiglang sagot ni Carmela kay Loleng. Dito na kasi titira ang anak ko. Ikakasal na siya. Sabi ni Loleng kay Carmela. Si Loleng ang may-ari ng tinitirang bahay ni na Carmela. Ikinalungkot naman ng huli ang sinabi ng matanda. Alam niyang mahihirapan silang makakita ng bahay na sing-ayos ng bahay ni Loleng. Bukod pa sa mura lang ang paupa nito sa kanya. Dito na nga lumaki ang kanyang mga anak. Alis na po pala tayo dito, Nay. Nakakalungkot naman. Paano na po tayo? Saan na po tayo titira? Malungkot na sabi ni na Joy at Happy nang makaalis si Loleng. Naupo sila sa tabi ni Carmela. Huwag kayong mag-alala mga anak. Maghahanap ako ng matitirhan natin. Kailangang makakita ako ng murang paupahan lang para makakaya nating bayaran.
May bahagyang lungkot ngunit may tatag sa kalooban na sagot niya sa mga anak. Ayaw niyang ipakita sa mga ito na nababahala siya. Basta, i-pray niyo lang na makakita ako ha. Sabi pa niya sa kambal sabay na pinagtabi ang dalawa at niyakap ang mga ito. Kahit mahirap at abala ang babae sa trabaho, hindi naman ito nalimutang ituro sa kambal ang paglapit sa Diyos. Lalo na nga kung may problema. Kaya yun naman ang ginagawa ng magkapatid. Kaya lang talagang hindi makakita ng bahay na mauupahan si Carmela. May mga nakita siya, ngunit mahal ang mga yon. Malaki rin ang down payment. Gulong-gulo na ang isip niya. Malapit na kasi ang araw ng kanilang pag-alis. Titira na doon ang anak ni Loleng. Lakad ng lakad ang babae. Hanggang sa abutin ito ng malakas na ulan. At sa malas ay nahagip pa ng sasakyan. Tom, nahagip natin siya. Tulungan natin. Nag-aalalang sabi ni Janet sa asawa. Agad naman silang bubaba at nilapitan ng babae. May malay naman si Carmela. Ngunit may sugat ito. Kaya naman marahan nilang isinakay sa kotse at dinala sa ospital ang babae. Ipinagamot nila ito. Ipinasuri ang kanyang mga sugat. Dahilan upang magtagal siya ng isang araw sa ospital. Nag-alala naman sina Happy at Joy sa hindi pag-uwi ng ina. Nasaan na kaya si Inay, Joy? Bakit hindi pa siya umuwi? Naiiyak na sabi ni Happy habang nakaupo sila sa may pintuan ng bahay. Nag-aalala na nga rin ako. Tugtong pa ni Joy. Dati-rati, kapag walang pasok at tapos na rin nila ang gawain nila sa bahay, ay naglalaro sila. Ngunit ng mga sandaling yon hindi nila magawang maglaro. Dahil puno ng pag-aalala ang kanilang puso at isip. Samantala sa pagamutan naman, pwede ho bang umuwi na po ako? Total naman hindi po malubha yung mga sugat ko. Nag-aalala na ho ako sa kambal ko eh. Sabi ni Carmela kina Janet at Tom. O sige, ihahatid ka na namin. Pasasalamat na rin namin ito dahil hindi mo kami kinasuhan. Sabi ni Tom kay Carmela. Oo nga naman, nang makita rin namin ang kambal mo. Masayang bugtong ni Janet. Oo, sige po. Sir Tom, Ma'am Janet. Bugtong naman ni Carmela na inayos na ang sarili. Teka nga pala, ano bang dahilan at naglalakad ka sa ulanan kahapon? Tsaka, anong trabaho mo? Magkasunod na tanong ni na Janet at Tom. Naglalaba po, nagpaplansya at nagtitinda po ako ng mga kakanin para mabuhay po kami ng mga anak ko. At kaya po ako inabutan ng ulan. Dahil naghahanap po kasi ako ng murang kwartong paupahan. Gagamitin na po kasi ng kasera namin yung tinitirhan namin eh. Malungkot na salaysay ng babae. Nagkataon namang wala na ang dalawang katulong ni na Tom at Janet. Ang isa ay nag-asawa na at ang isa naman pinauwi na ng magulang nito. Kaya inalok nila ang babae na maging katulong na lang nila. Payag din silang isama ni Carmela ang kanyang mga anak. Nagliwanag naman ang mukha ni Carmela sa alok ngayon ng mag-asawa. Waring napawi ang lahat ng problema niya. May magiging libreng bahay na sila, may maayos na trabaho pa siya. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na tanggapin ang alok ng mag-asawa. Tuwang-tuwa naman ang kambal nang muling makita ang ina. Lalo na nang malamang may bago na silang tirahan. Ganun na lang ang pasasalamat nila kina Janet at Tom. Na noon naman ay wala pang anak. Salamat po, Ma'am Janet. Sir Tom, promise po magpapakabait po kami. Tutulungan po namin si Inay sa mga gawain.
pangako ng magkapatid sa mag-asawa. Agad namang nakagaangan ng loob ng dalawa ang kambal, lalo na nang makita ng mga ito ang pagtulong nila kay Carmela. Natutuwa rin sila sa sipag ng mga ito sa pag-aaral. Naging masaya rin si Carmela mula nang matira sila doon. Dahil ngayon ay nakakaipon na siya. Sagot din kasi ng mag-asawa ang pagkain at iba pang pangangailangan ng mag-ina. Ganon sila kabait sa mga ito. May pagkakataon pang ang binibila nila ng mga laruan ang magkapatid. Kaya naman lalong pinagbuti ni na Carmela ang paglilingkod sa mag-asawa. Isang tanghali, nagulat si Tom nang dumating sa kanila ang kaibigang si Berhel. Ginulat mo ako, Berhela. Kailan ka pa dumating galing ng Amerika? Gulat ngunit masayang tanong ni Tom sa kaibigan. 1 month na, Tom. Mga inasikaso lang ako kaya hindi ako agad nakapunta dito sa inyo. Nakangiting sagot naman ng lalaki sa una habang nakaupo na ito sa sofa. Dito ka na mag-lunch. Na magkakwentuhan naman tayo ng gusto. Tagal din tayong di nagkita. Yaya naman ni Tom sa kaibigan. Best friend ni Tom si Berhel. Nagkakilala sila sa Amerika. Maraming taon na ang nakararaan. Talagang dito ako kakain kahit pa ayaw mo. Sagot naman ng lalaki sabay tawa. Noon naman ay papalapit sa kanila si Carmela. Sir Tom, heto na po ang snack na ipinahanda ninyo. Sabi ni Carmela sabay marahang inilagay ang tray sa mesita. Noon ay nakafocus lang si Carmela sa kanyang ginagawa. At hindi nito nakita ang mukha ng kaibigan nito. Ha? Si Carmela? Gulat na bulong ni Berhel sa sarili. Sabay iwas ng mukha upang di makita ng babae. Ibig niya kasing makatiyak. Salamat, Carmela. Sige na, iwan mo na kami. Maganda ka na lang ng masarap na tanghalian. Dito kakain ng best friend ko. Masayang sabi nito. Tumango naman si Carmela at parahang umalis ang babae na di nakikita ang mukha ng kaibigan ng amo. Berhel, bakit ka nakayukoy dyan? Nagtatakang tanong ito sa kaibigan. Wala. Medyo sumakit lang ang ulo ko to. Pero mawawala rin ito. Dahilan niya sabay marahang iniangat ang mukha. Tom, yung katulong niyo, saan niyo siya nakuha? Nauutal na tanong ng lalaki sa kaibigan. Ikinuwento naman niya kay Berhel ang lahat. Pati na ang magagandang katangian ng mag-iina na kinagiliwan nila. Para namang maiiyak si Berhel ng mga sandaling iyon. Dahil ang totoo ay ilang taon na niyang hinahanap ang mga ito. Nasaan na ang asawa niya? Nauumid pa rin na tanong ni Berhel. Ay nako, doon kami lalong naaawa sa kanya. Sabi ni Tom na hindi na ituloy dahil biglang lumapit at sumagot si Janet. Iniwan niya ng walang paalam ang asawa niya, Berhel. Kasi pinagsamantalahan siya ng kapatid ng asawa niya. Pagkatapos, pinaalis silang mag-iina. Binantaan pa nga siya na papatayin silang lahat kapag nagsumbong siya sa kinauukulan. Walang hiya talaga ang bayaw niya. Galit na pagtatapos ni Janet na umupo na sa tabi nito. Doon naman na hindi na napigilan pa ni Berhel ang kanyang mga luha. Berhel, pare, bakit ka umiyak? Oo nga, Berhel, may nasabi ba kaming masama? Magkasunod na tanong ng nagtatakang sina Tom at Janet. Tom, Janet, si Carmela ay asawa ko. Lalong lumuluhang bulalas ni Berhel. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang mag-asawa sa narinig.
Hindi ko alam ang kahayupang ginawa sa kanya ni Kuya Nanding. Nasa Japan kasi ako noon para buksan ang panibago naming negosyo. Nang dumating ako, wala na ang mag-iina ko. At isang sulat ang ipinabasa niya sa akin. Nagsasado na sumama sa ibang lalaki ang asawa ko. Pagtatapat pa ni Virgel na luhaan pa rin. Oh my God! Bulalas naman ni Janet. At naniwala ka naman sa kapatid mo, pare. Tanong naman ni Tom na nakatingin pa rin sa kaibigan. Oo, Tom. Pinalo ko ng selos at ng silakbo ng damdamin. Hindi ko akalain na gagawin ni Kuya yun sa amin. Akala ko kasi tanggap na ni Kuya ang kanyang kabiguan kay Carmela. Ibig mong sabihin, nanligaw din kay Carmela ang kapatid mo? Gulat pa rin tanong ni Janet. Oo, Janet. Pero ako ang sinagot at minahal ni Carmela. Nalaman ko na lang ang lahat nang magtapat sa akin si Kuya. Bago siya namatay, wala noon ay hinanap ko na ang mag-iina ko. Napakawalang hiya ng kapatid mo. Hindi na siya naawa sa mga pamangkin niya. Sinira niya ang pamilya mo, pare. Galit ng kasunod na bulalas ni na Janet at Tom. Janet, Tom, tulungan niyo ako. Gusto kong makausap si Carmela. Gusto kong mabalik na muli sa akin ang aking mag-ina. Lumuluhang pakiusap ni Virgel. Dahil naman doon, isang plano ang naisip ni na Janet at Tom. Naisip nilang huwag nang paglutuin pa si Carmela. Naipinagtaka naman ng huli. Hindi na po tayo magluluto, Ma'am Janet. Pero bakit po? Nagtatakang tanong ni Carmela. O-order na lang tayo ng pagkain, Carmela. Nakangiting sagot ni Janet habang hawak ang pulsuhan ni Carmela papuntang sala. Pagdating doon ay ganun na lang ang pagkabigla ni Carmela nang makita ang asawa. Carmela! O Carmela! Carmela! Ang nasambit ni Virgel sabay yakap ng maigpit sa babae. Virgel! 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 Sabi naman ng babae na napayakap na rin ng maigpit. Patawarin mo ko. Iniwan kita ng walang paalam. Alam ng Diyos, hindi ko gustong iwan ka. Natakot ako sa kuya mo. Binataan niya akong papatayin tayong lahat. Siyang may kasalanan ng lahat, Virgel. Pinagsamantalahan nga ako nung nasa ibang bansa ka. Dahil alam kong may connection siya. Kaya natakot ako at lumayo na lang. Salaysay pa ni Carmela na nakasubsub ng mukha sa dibdib ng asawa. Awang-awa naman si Virgel sa asawa. Pinaplos niya ang likod nito. Tinangat din niya ang mukha ni Carmela at pinahira ng mga luha. Patay na si Kuya. At ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Kaya agad ko kayong hinanap. Matagal ko na kayong pinaghahanap, Carmela. Sagot naman ni Virgel. Napakasama niya. Hindi siya marunong tumanggap ng kabiguan. Mabuti nga namatay na siya. Hindi niya alam ang hirap na dinanas ko. Sabi pa ng galit at lumuluhang muli na si Carmela. Dito na lumapit sina Joy at Happy. Nay, bakit po kayo umiyak? Ano po nangyari, Nay? Nag-aalalang tanong ni na Joy at Happy. Mga anak, ikinuwento ko lang sa tatay ninyo ang mga nangyari sa atin. Lalo na sa akin. Sagot naman ni Carmela sa mga anak.
Bagamat mahigit 1 taon pa lamang noon, ang kambal ay hindi naman inilihim sa kanila ni Carmela ang lahat ng naganap. Sinabi niya ito noong nag-aaral na at marunong nang umunawa ang dalawa. Tatay? Ibig niyo pong sabihin, siya po ang tatay namin ni Joy. Naiiyak na tanong ni Happy. Kayo po ang tatay namin? Tanong naman na naiiyak din si Joy. Oo mga anak, siya ang inyong ama. Pagtatapat ni Carmela, naluhaan pa rin. Marahan namang nilapitan ni Virgel ang mga anak at niyakap niya ang kambal. Sabik na sabik siya sa mga ito. Sabik at lumuluha din namang yumakap sa kanya ang kambal. Habang si Tom at Janet ay naluluha na rin sa nasasaksihan. Mga anak ko, patawarin niyo ako dahil matagal akong nawala sa piling niyo. Pero pangako, mula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Doon na kayo titira sa malaki nating bahay. Una ang pamilya natin. Lumuluha sa galak na sabi ni Virgel kina Joy at Happy. Kaya dapat talaga tayong mag-celebrate. Masayang sabi ni Janet. Para namang ngayon lang uli naalala ni Virgel at Carmela na kasama pala nila ang mag-asawa. At nag-order na nga sila ng maraming pagkain. Masayang masaya naman sina Happy at Joy. Samantala tumulong na si Janet kay Carmela sa paghahanda ng kanilang pagkain. Nahihiya na siyang utusan si Carmela dahil nalaman niya na best friend pala nito ang asawa ni Carmela. Kinabukasan, masaya na ngang lumipat sina Carmela sa bahay ni Virgel. Lalong natuwa ang kambal nang makita ang bago nilang bahay. Bukod kasi sa maganda at malaki ito, ay may swimming pool pa at meron ding playground para sa kanila. Sadya palang ipinagawa yun ni Virgel para sa kanyang mag-iina matapos malaman ang katotohanan. Umaapaw naman sa galak ang puso ni Virgel at Carmela. Sa mahabang panahon ay namiss nila ang isa't isa. Kaya naman habang abala sa paglalaro ang kambal, ay binuhat ni Virgel ang asawa at dinala ito sa kanilang silid. Hindi na naman tumanggi pa ang babae. Salamat sa Diyos. Muli tayong nagkita, mahal ko. Sabi ni Virgel habang nakaupo sila sa kama ni Carmela. Oo nga, mahal ko. Kaya naman abot-abot din ang pagpapasalamat ko sa kanya. Ipinagpapasalamat ko rin na naging katulong ako ni Janet at Tom. Ginamit yung paraan ng Diyos upang magkita tayong muli. Masayang sagot ni Carmela sa asawa at niyakap na ito ng mahigpit. Babawiin natin ang mga panahong nagkalayo tayo, mahal ko. Sabi naman ng lalaki at marahang hinalikan sa labi ang asawa. At kanilang dinama ang matamis nilang pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig na hindi napawi ng maraming taon na hindi nila pagkikita. Wakas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana ay huwag po ninyong kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.